Magandang araw po. Ako po si Atty. Tats. Pag-usapan po natin yung concept ng freedom of speech and freedom of expression. Ngayon, masyadong gamit yan, lalong-lalo na yung mga dating nagre-restrict niyan, yung nagre-restrain ng freedom of press and freedom of speech and freedom of expression. Ginagamit nila ngayon yan to express themselves, no? Pag-usapan po natin yan. Kasi ang freedom of expression, or freedom of the press, or freedom of speech, yan ay mga guaranteed rights under our Constitution. Pero, yung pong mga rights na yan, hindi po absolute. For example, yung freedom of speech or freedom of expression, meron pong tinatawag na mga restriction din yan, no? Kasi hindi po absolute yan eh. Yung isang restriction ng tinatawag nating freedom of speech or freedom of expression, yung tinatawag nating clear and present danger. Ano po yun, yung clear and present danger? Yung pong clear and present danger, ina-apply po yan kung magkukos nung tinatawag nating evil that is being sought to be avoided. No? Yung magka-come out yun. Pag kunyari, nag-express ako, nagsalita ako, in-exercise ko yung aking freedom of speech or freedom of expression, pero sa paggawa nun, merong clear and present danger na mangyayari, no? Lalabas. Yun, pwedeng ma-restrict ako. Pwedeng pagbawalan ako na sabihin yung or i-express ko yung aking freedom of speech or freedom of expression. For example, nasa loob ako ng sinihan, no? Punong-puno ng tao. Ngayon sabi ko, ay, sandali, i-exercise ko yung aking freedom of expression. Tatayo ako at biglang sisigaw ako ng sunog, sunog. Di po ba magkakaroon ng stampede? Magkakaroon ng tinatawag nating clear and present danger. Yung danger na ina-avoid ng gobyerno, biglang darating yan. Mag-stampede eh. Magkakaroon ng kakaroon ng disaster. Baka may mga mamatay pa doon, di ba? So yun, hindi ako pwedeng mag-exercise ng akin ng freedom of speech by saying na may sunog sa loob ng sinihan. Another, kunyari, sabi, exercise ko yung freedom of speech ko, at saka yung freedom of expression. Sasabihin ko, manghihikayat ako na ihiwalay ang Bisaya sa Pilipinas. Diba? Yun ay inciting to sedition na po yun. Bakit? Kasi gusto kong i-despoil. No? I-despoil yung gobyerno, ihiwalay ko yung Visayas to despoil any person, government, or national government or property nito, or yung mismong Visayas, i-despoil ko from the national government or from the Philippines. Inciting to sedition yun. Yun, pwede akong i-restrain. Actually, meron nga tayong tinatawag na subsequent punishment dun eh. Pag ginawa ko yun, check. I will be punished for inciting to sedition. So yun po, ulitin ko po, yung ating tinatawag na freedom of speech, tsaka freedom of expression, although it is a guaranteed constitutional rights, meron pong tinatawag na, it is not absolute. Subject to restriction din po yan. Especially if it is for the good of the people at saka ng gobyerno. And hindi ako makakasakit. Another example, yung libel. Diba? O i-express ko yung aking freedom of expression. Sasabihin ko, eto, yung kapitbahay ko, walang yayan. Magnanakaw yan. Sindikato yan. Although nag-express ako ng aking opinion, hindi rin pwede yun. Kasi makakasira ako ng reputation niya. Libelous. So, ang mangyayari nun, yun yung tinatawag na subsequent punishment. Paparusahan ako dahil nag-libel ako. Okay? So, yun lang po yun. Salamat!